at meron kayong gustong paimbestigahan. Ano ho bang pinag-uugatan nito? Well, alam mo Ted, kasi matagal na pong maraming dumudulog sa Kongreso ng mga biktima nitong mga fake news. No? In fact, last year, meron na po tayong resolution dyan. Nandyan, kung di ako nagkakamali, refer po yan sa Committee on Public Information na kung saan yung mga dumudulog po ng mga biktima ng fake news, nagtatanong sa Kongreso, ano ba yung kanilang recourse? Ano ba yung kanilang pwedeng magawa? No? So, ang re-refer lang namin sila sa... So, yun naman pala, hindi naman pala ito Kongreso lang yung nagdesisyon, kundi maraming mga tao, no, yung nangangailangan po ng tulong ng mga kongresista natin, no, para maimbestigahan po itong mga fake news na to, no, na nilalabas diyan sa YouTube, Facebook, lalong-lalo na po sa TikTok, no. Oo, lalong-lalo na itong mga banateros. Oh, grabe mga fake news yan, no. Okay lang naman sana kung magbibigay ka lang ng opinion, reaksyon patungkol sa mga issue na nangyayari. Kaso ang sa kanila may dagdag no? Oo, at yung dagdag na yun, kasinungalingan, di ba? Naku po. Oo, sino-sino ba yung ipapatawag dyan? Si Aratiles, si Bisdak, oo, yung mukhang, ewan ko kung tao ka ba? Oo, yung mga bayaderos. Naku, ang dami-dami nyo. Magsiksikan kayo dyan sa Quadcom. Oo, at syempre, hindi naman po desisyon pala yan ng hindi naman po talaga Quadcom yung nag-push niyan, kundi itong mga nagsumbong. Ang Quadcom po, ang mga kongresista natin ay gusto lang tulungan itong mga nagrereklamo. 'Di ba? Kahit nga ako gusto ko talagang masugpo yung mga fake news. 'Di ba? So yun, maghanda-handa na po kayo yung mga fake news diyan. Yung sino pa yon, si Rosalinda. Si Bayad Bay. Ay naku, may mga kaso pa naman tong ipapatawag ngayon. Oo, at sino pa yung si Dada, yung parang bastos, ang bastos ng ulo mo, Dada. Iba yung naiisip ko eh. Diba, si J. Guevara. Oy, nasa Pilipinas lang yan si J. Guevara. Alam ko yung lugar niyan. Oo, kung papadalhan ng Sampina, ay ako pa mismo yung tutulong. Diba? So, ayan po, no? Bago po natin ito bigyan ng reaksyon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. Ayan, so, share na rin ang video na to mga pre, no? Meron din po tayong, dito, no? Meron din po tayong TikTok, ayan, and Facebook, ayan. Follow nyo na po yung ating Facebook at TikTok. Ayan ha. So, eto na nga mga pre. Like na kayo dyan. Share this video. At salamat po sa mga bago nating subscriber dyan. So, eto na mga pre. Wag na natin patagalin pa. At bigyan na po natin ng reaksyon. Aming legal, sinasabi namin that they can study yung Cybercrime Prevention Act of 2012. No? At nakita namin na walang humpay, no? Itong mga so-called narco vloggers at saka pogo vloggers na kung saan ay walang humpay yung kanilang paninira, no? Dun sa mga tao, lalo na sa mga politiko. No? Yes, lalong-lalo na dyan sa Quadcom. Grabe yung pag-atake. Sabihin ba naman na mga daw kayo, mga Quadcom daw, diba? Binabago-bago yung salita. At meron pang iba, no? Na dinadagdag sa mga kwento nila. Na kesyo, daw kayo, mga magnanakaw daw dyan. Diba? So yun yung kailangan yung patunayan kayong mga fake news na vlogger. Oo, syempre maglalatag kayo ng ebidensya kung ano yung mga ninakaw nila. 'Di ba? Oo, kaya nga ipapatawag kayo sa sa Quadcom 'di ba? Para mapatunayan nyo sa buong bansa, hindi lang sa channel nyo, para mapatunayan nyo na eto yung mga ninakaw nila. Okay, ang tanong, mapapatunayan nyo kaya? Yun yung tanong, 'di ba? Aratiles, Bisdak, Bayaderos. Pag Bayaderos, lahat na yan. Yung grupo nila. Ano pa? Ito si Dado. Oy, Dado, baka matanggalan ka ng pensyon mo, Oo, vlogger-vloggera na rin tong matandang ito, Diba? Naging garbage creator na rin. O, Dado, maghanda ka na. Baka isa ka sa mapatawag. Sino pa ba? At marami pa pong iba. Diba? O, basta yung nagpakalat ng fake news, matik po yan. Diba? Hindi po yan hindi po yan matatawag na hinahawakan kayo sa leeg or
pinipigilan na gusto kayong magsalita, no? Or pinipigilan kayong magsalita. Hindi po ganun, no? Ang kailangan lang naman, patunayan nyo, no? Yung mga pinagsasabi nyo diyan sa inyong mga channel, 'di ba? Oo, doon nyo patunayan at makikita yan ng buong bansa. Buong mundo mapapanood yan. Ngayon, pag kayo ay nautal-utal doon at hindi makapaglabas ng mga ebidensya, mapapahiya kayo at makukulong kayo. Oh, ganun 'yon, 'di ba? Oo, kawawa kayo ngayon. Kawawa kayo, 'di ba? Oh, tama lang 'yan. Interview ni Ted Filon nitong isang ano natin si kongresista natin na si Ace Barbers. Yan, so tuloy natin. Of freedom of expression and freedom of speech. Malinaw po sa desisyon ng ating Korte Suprema na kapag ikaw ay kumukutya o ikaw ay nagki-criticize sa isang public official, dapat po, ito ay hindi ho absolute, no? Ito ay limitado lamang sa pag-criticize sa kanyang trabahong ginagawa. Yes, okay lang naman, okay lang yun, mag-criticize ka, pero yung pati personal na buhay, halongkatin mo, tapos sasabihin mo, hindi, corrupt yan, tingnan mo yung mga relo niya, no? Oh, saan kinuha yung ano niyan, yung pambili ng relo? Yung mga ganun ba? Ay, ano, yung relo, kinurakot niya yan. Mga ganun mga sinasabi nila eh. O ngayon, papatunayan nyo. O, paano kinurakot yung relo? Sige, latagan mo kami ebidensya. Magsalita ka. Pag nagkamali ka ng salita, matik, contempt ka agad. Nako, nagigigil pa naman sa inyo si Paduano. No, sa ka-fake newsan nyo. Kung personal na ang papasukin, halimbawa, inaakusahan na ikaw ay isang rapist, ikaw ay isang drug lord, ikaw ay isang murderer, parang meron hong borderline yung sinasabing malicious intent na kung saan slanderous na po ang tingin namin dyan. Ngayon, tignan namin kung paano natin amendahan yung ating batas tungkol dyan, Ted. Okay, sir, nauunawaan ko po where you're coming from, ha? Kasi ako rin po nagmamasid doon nga magmula nung kayo mag-imbestiga, no, dito sa Quadcom. Ang daming, siguro alam niyo na, di ba? Ang daming kumalat na fake news, di ba? Dito sa inyo mismo. Opo. Hindi lang kayo, hindi lang kayo, no? Marami. So, hindi may tatanggi, talagang may hugot kayo dito. Yes, Ted, ako, inamin ko naman yan. Nung ako nag-deliver ng privilege speech na sinabi ko na ako ay isa biktima rin ako ng fake news. No? Kailangan ko lang sabihin yan nang sa ganun, malaman po ng ating mga kababayan na wala pa nang pinipili itong mga fake news. Hindi guys, ang lagi mong palusot nitong mga vloggers na ito, na narco-vloggers na ito, sinasabi nga freedom of speech, freedom of expression. Okay lang. Okay lang na magkaroon. Meron naman talagang freedom of speech, freedom of expression. Meron. Kaya nga lang, huwag niyong abusuhin. Diba? Hindi naman pwedeng gumamit ka ng freedom of speech, freedom of expression, tapos hahaluan mo ng ka-fake newsan. Wala yun. Hindi obra yan. Diba? Oo. Para klaro lang po sa mga bobong garbage creator na to, mga vlogger-vloggera na to. Banat-bay. Naku, banat-bay. Oo, ikaw talaga yung number 1. Mangunguna. Tapos sunod-sunod kayo. Oo, kasama yung grupo mo. Gaya nga po nung sinasabi natin, hindi naman po absolute yan. Meron pong hangganan at may limitasyon yan. Hindi naman pwedeng manirang puri ka na wala kang basihan. Ipakalat mo sa buong social media, di ba? Ito kasing mga narco-vloggers, Ted, I'm sure you are familiar, na pag maraming engagement ito, maraming likes and shares ito, kumikita pa itong mga to. So kung maninirang puri sila, nagiging controversial yung kanilang mga post, kumikita pa itong mga ito. Kaya tuntua ito. Kumikita sa paninira. Bukod sa kumikita sila sa paninira, ibayad pa sila ng mga laos na politiko. Doble. Gigil ito kapag ito ay nagpapahayag ng mga fake news. Opo. Sige. So, ano po ang balak ho ninyo dito? Kailan kaya ito? At anong mga komite ang posible pong humawak sa pagdinig? Well, doon po sa resolution na inihain namin bago po mag-break ang Kongreso sa Christmas break, nirefer po itong resolution na ito sa tatlong committee po Committee on Public Information, Committee on Information Technology, at saka Committee on Public Order. Ted, no, dito yata nirefer itong aming resolution na ito. So, ang layunin nito ay hindi para pigilan yung mga malayang pagpapahayag ng kahit sino. Wala hong problema dyan. Kung mag-criticize din lang po sila, para lang po dumami yung kanilang likes and shares and engagement para kumita sila, medyo may something is wrong, di ba, sa aking palagay. So, dapat masilip ng mabuti, magkaroon ng regulatory framework itong paggamit ng social media. Alam mo, Ted, kagaya niya, no, na sinasabi natin,
kung gagamit din lang kayo ng social media at para magpahayag kayo ng inyong saloobin o opinion sa mga issue, di ba? Iwasan niyo yung paninirang puri. Ang gawin niyo, magpahayag kayo ng condemnation doon sa pag-agresyon ng China doon sa West Philippine Sea. Hindi yung inaaway mo yung kapwa Pilipino mo. Awayin mo yung kalaban. Yun ang aking paliwanag dyan, Ted. Well, ano naman yan, kumbaga kanya-kanya pong paggalang sa pananaw, sa anuman pong mga usapin. But basically nga, ang inyo pong gustong tukuyin talaga dito ay yung pong paggamit po sa social media para doon sa pagpapakalat ng maling informasyon. Gamitin nyo yung social media sa tama. Diba? Ako siyempre nakikita ko sa kanila, no? Pag nagpapakalat sila ng fake news, tapos may breaking news pang nakalagay doon, siyempre magugulantang yung mga Pilipino papanoorin ngayon. Yun pala, fake news yun. O diba? Malaki yung kita nila doon. Pero linawin ko lang po dito kay kung barbers, yung likes po, wala pong kita yan, no? Kikita lang sa mga views. Sa Facebook ngayon, pwede ka na rin kumita ng mga pictures. Bawat click siguro sa picture mo, kung papanoorin yan, may kita na rin po yan. Okay, pero sa likes, I think wala. Okay, ano lang yan, parang decoration lang yung likes. Pero sa views po, dyan po talaga kumikita yung mga vloggers, lalong-lalo na yung mga gumagawa ng fake news. Malalaki ang views nila kasi fake news nga eh. Diyan sila kumikita, tapos bayad pa sila ng politiko na laos, kasi tuwan-tuwa yung laos ng politiko kasi at least nasiraan nila yung kabilang kampo. Ganun po yun. At paninira po. Opo, di ba? So that's a very thin line, Kong Ace, no? Pag pinag-usapan nga natin yung freedom vis-a-vis yung pong sinasabi na posibleng regulasyon. Dito ba meron na kayong ano ito? YouTube ba to? Ano ba itong mga medium na inyong gustong tukuyin dito kung sakasakali, Kong Ace? Ano po ito, Ted? In general terms, the whole social media, no, kung saan gumagamit ng mga paraan sa pagpapakalat o pagpipedal ng fake news ang mga vloggers na ito. Meron, alam mo, Ted, kasi simula po nang nagkaroon ng social media, maraming Pilipino naging sinungaling. Maraming Pilipino naging suddenly became political analyst. No? Walang problema yun, opinion nila yun eh. Diba? Yung iba nagiging journalist na. Kaya nga ang aming dito, imbitahin din namin yung mga respetadong mga journalist na ano ang kanilang pananaw tungkol dito sa pagkalat ng mga fake journalist, no? Meron naman diyan yung mga laos na ng mga journalist, siguro naghahanap buhay, kaya siguro gusto ng social media pumapasok sa social media. So, yun ang meron nga mga lawyer eh. 'Di ba? Sino ngayon yung nasa DDS ngayon? Yung babae naging vlogger na. Yung garbage creator na. Puro din pagbanat sa administrasyon. Dapat natin, walang problema kung magmurahin kami ng murahin, wala namang problema yun pero criticize kami tungkol doon sa aming poor performance o hindi kaya sa aming pag-aabuso, yun. Walang problema yun sa amin. Kahit araw-araw, bombayin kami, walang problema. Pero yung magpakalat ka ng fake news o isang news na wala ka namang legal na basihan, yun ngayon, magpapakita kayo kung ano yung basihan nyo. Banat bay. Jiggy Bara. Diba? Okay lang yan, tawagin yung tuwad ko, wala namang problema yan eh. Wala namang kaso sa ganun eh. Pero yung magpapakalat kayo ng fake news, patay kayo. Diba? Sino pa yung iba? Yung parang Engkanto. Sino ngayon? Si Travelers, na anak ng dilim. Naku, maghanda-handa kayo. Bisdak Pilipinas. Yung nagpakita ng suso, yung palaging nakaganon, na parang inutil. Sino nga yun? Aratiles. Handa ka na ha. Isa pa ito si Dado. Pag pumunta talaga ito si Dado dyan sa Quadcom, nandun talaga ako. Gigil ako. Kinikilig itlog ko sa'yo, Dado ba? Sana pumunta ka, Dado. Kasi harap-harapan mismo. No? Sasabihin ko talaga sa'yo, tagal ko nang nanawagan sa'yo, Sabi ko, mag-boxing tayo. Bakla ka ba? Dapat pumalag ka sa akin, Dado, Sa labas lang naman ako, mag-aabang, mag-live lang ako dun, Tapos sabay hamon sa'yo. Hamon lang po yun sa akin, Naku, kay Carbonil, wag kang pumalag, mamamatay ka dun. Mahalin mo yung buhay mo, Dado. Sa akin, tatanggalan lang kita ng ipin sa loob ng ring. Kaya, Dado, nako, wag kang pumalag kay Carbonil, maawa ka. Maawa ka sa buhay mo. Tapang-tapangan ka lang. Ako po, yung sports po, hindi po yan pagiging matapang, pagiging bakla, hindi po.
sports lang siya. Kaya nga tinawag na sports eh. 'Di ba? Eh kung matalo tayo, talo. Tinalo tayo ng isang matanda. Kung matalo siya eh, di talo siya. Eh pag uwi ko, pag matalo ako, magpa-hospital na lang ako eh. Mamaga, manimuka ko niyan. Magdugo pa yung ilong ko dyan, eh di pa-hospital ako ngayon. At least, 'di ba? Nakapag-boxing kami. Ika nga kahit na iota of truth, iota of evidence, medyo malaking problema po yan. Sige, so ako naman din dito, Kong Ace, ay interesadong malaman kung ano ang magiging pag-aaralin nyo o resulta ng pagdinig doon sa management nitong mga social media platform na ito. Yung kanila din namang responsibilidad kasi halimbawa no sa YouTube, kung klaro naman talaga na pawang kasinungalingan at pawang nakakapapanira no ng puri ng pagkatao ng personalidad yung isang sinasabing vlog na ano man, bakit hindi kitang-kita mo naman, di ba? Bakit hindi nagkukusa yung management ng platform? Yung ba sasakupin din ninyo? Yes, kasama rin yan, Ted, no? Yung lahat ng social, yung Facebook, yung TikTok, yung yung YouTube. Ako baka pag gano'n yung mangyayari, baka ma-terminate yung mga channel nitong mga fake news na to. Baka burahin, ipabura sa YouTube. Naku po. Wala na kayong... Paano pa kayo kikita sa paninira kung mabura yung channel nyo? Magbago na kayo. Other social media platforms, no? Iimbitahin din natin yan para magbigay din sila ng kanilang suggestion kung paano tayo magkakaroon ng isang regulasyon para diyan, no. Huwag lang nilang limitahan yung yung freedom of expression at freedom of speech, ipaglalaban po natin yan. Ang atin lamang nililimita rito ay yung pagkalat ho ng fake news. Yun ho ang ating kung wala namang basihan, dapat may pananagutan din yung nag-post. Di ba? Nag-post ako mismo nag-post ako at sinabi ko sa TikTok din meron akong nakita, nag-comment nga ako doon no. Merong isang, actually na-reactionan ko na yan Meron isang nanay, panahon po yun ni Digong Meron isang nanay naningil ng pautang. Tapos, nung naniningil po sila kasama yung anak, 'di ba? E di ginahasa ngayon ng mga pulis yung nanay. Pati yung anak hinubaran daw ng pambaba. Bata pa, mga siguro 3 years old siguro yung bata. 'Di ba? And then pinost niya sa TikTok. Ang nakalagay doon sa caption, yan, sumama pa kayo sa bangag niyong Pangulo na si BBM. Yun yung nakalagay doon. Yung panggagahasa, no, isinisi po sa Pangulo. No? Pero kung titingnan po natin yung video, panahon po ni Digong yun ang nangyari. O mag-comment kayo, sino nakaalala doon sa content ko na yun at nakakita ng balitang yun. Di ba panahon ni Digong yun? Tapos sinisi ngayon kay PBBM. Oy, doon pa lang maliwanag na fake news yun. Diba? Klarong-klaro yun. Sinong nakaalala? Comment kayo dyan. Basta lalo na sa TikTok, maraming fake news dyan. Yung isang kongresista ay pagnanakaw, no? Dahil meron ho akong ebidensya, nakita ko na meron ho siyang mga ghost na mga empleyado o ghost na mga project. Yun, baka nila yun, ikalat nila yun. Pero yung mag-iimbento na wala ngang iota of truth, o iota of evidence, para lang makapanirang puri dahil doon sila sumusuporta sa mga kalaban. Ito muna, medyo may problema tayo dyan. But this does not only apply, Ted, sa mga politiko. This can also apply to other private personalities, no? Halimbawa, sa iyo, Ted, halimbawa, may magpakalat ng kwento na etc. Nagpakalat ng fake news. Wala ba tayong pwedeng gawing action? Yun ang ating napunto dyan. Naunawaan po namin where you're coming from, Kong Ace. Meron na kayong how urgent again is this one? And kasi pagbalik niyo po, January 13 na, di ba? And halalan na. So meron ba kayo panahon dito? We just opened the issue on the table, ika nga, Ted, no, para lang mapag-usapan. Kasi ako personally, sumulat po ako sa NBI, no, na hindi naman dahil sa ako'y nagsusumbong. Yung sulat ko sa NBI, ipatupad yung provision ng ating Anti-Cybercrime Prevention Act na kung saan magporma ng isang komite o isang task force na ang trabaho ko ay mag-monitor. Dapat talaga may masampulan. Oo. Dapat may masampulan kasi hanggat wala pong nasasampulan, dadami po ng dadami yung mga fake news. Hindi po yan mababawasan. Bagkos, madadagdagan yan araw-araw. Diba? So, dapat yung NBI natin, umaksyon, hindi lang puro salita, no? Gawan din ng aksyon. Sampulan nyo yung pinakapuno. Diba?
Kung sino yung pinakapuno, sampulan nyo. Maniwala kayo, yung mga sanga niyan, mamamatay. Yung puno, punteryahin nyo. Regulate at mag-prosecute doon sa mga sinasabing fake news. Kung napapansin mo din, tinanong po natin ang mga kaibigan natin sa DOJ, nagkalat po yung cyber libel ng mga kaso na i-final. So imagine, just because nagsumikat itong social media, maraming nag-file ng cyber libel. Ngayon, gusto ba natin na bumaha ng cyber libel ng mga kaso lahat po ng korte? Dapat merong regulasyon. Dapat merong limitasyon, may regulasyon. Paano ba dapat mag-file ang isang taong biktima ng fake news? Kung ito ay naka-apekto sa ano ba ang probisyon ng ating batas? Yun ang gusto namin linawin. Okay. Kung kanina nabanggit niyo po mag-iimbita kayo pag nagsimula na po yung pagdinig niyo, dito nga po na sa may kinalaman sa mga fake and malicious post online, mag-iimbita kayo kanyo ng Giorno. Iimbitahan niyo rin po ba yung mga binabanggit ninyo na narco-vloggers? Tsaka kung medyo curious lang ako, bakit yung sila tinatawag na narco-vloggers? Yun nga, di ba? Narco-vloggers. Because ang aming teorya, itong mga ito, kumikita ito at sino ang nagbabayad? Di ba? Sino ang nagbabayad? So, merong talagang nakikinabang na sa kanilang mga pagpo-post ng mga anti-government na nga yung iba. May nananawagan na nga ng pagtaklas. Kaklaruhin ko lang, ang nagbabayad po sa mga yan, unang-una, kung nasa Facebook ka, babayaran ka ng Facebook. Kung nasa YouTube ka, YouTube. Pero maliit lang na halaga yun. Maliit lang. Pero, ako'y naniniwala po na merong mga politiko na nagbabayad sa mga to para siraan ang mga kongresista natin, ang gobyernong ito, 'di ba? Si Pangulo. Naniniwala ako na may nagbabayad. Kaya iyan po yung dapat imbestigahan diyan sa Kongreso. 'Di ba? Yung para klaro lang. Nawagan na ng kaguluhan dito sa EDSA. Diba? Yun ang ating punto, DJ Chacha. So, Kong, there's a possibility na talagang ipatawag itong mga vloggers na ito na sa tingin nyo po yung nagpapalaganap ng fake news online? Well, yes, we will invite, kasi hindi naman namin sila kilala but we will ask the social media platforms to invite yung mga nila, yung mga sikat sa kanila, yung mga kumikita ng sobra-sobra. At saka ito, hindi lamang ito sa pagkalat ng fake news. Yan na, maliwanag Unang-una na dyan, si Banat Bay. Pangalawa, si Aratilis, Badong. Banat Bay at ang grupo niya, Bayaderos. Yan, 4 yata sila, 5 sa grupo nila. Tapos ito si Bisdak. Oo. Sino pa ba? Si Maui, yung baklang may itlog. 3 yata yung itlog nun. Sino pa ba? At marami pa pong iba. 'Di ba? So ipapatawag sila. Maghanda na kayo. 'Di ba? Huwag kayong magkukuda diyan sa live nyo na bakit kami ipapatawag ganun. Ay doon kayo mag-explain sa Quadcom pag nandoon na kayo. At doon nyo rin sabihin nyo, ay Quadcom kayo eh. Diba sinasabi nyo yan? O doon nyo sabihin. Tapos doon nyo rin sabihin na mga kurakot kayo dito. Diba palagi nyo sinasabi yan? O doon nyo rin sabihin. Diba? Doon kayo mag-explain. Sabihin nyo, ay si Paduano, ano yan? NPA yan. O yun yung sinabi nyo palagi O doon nyo rin sabihin. Para makontempt kayo agad. Para kami ng mga viewers may excited, 'di ba? Kabang-abang po ito. Abangan po natin 'to. Sana i-push po ito ng mga kongresista natin. Ted and DJ Chacha. Di ba, meron po tayong mga online sellers, no? Yung ating mga online sellers din, makakatulong din yan sa pag-i-influence. No? Dapat mayroon din tayong partisipasyon. Kung matutulog, wag lang yung tayo yung bumatikos. Kailangan kumilos din tayo para sa pagpapakalat ng good news naman. Hindi naman yung fake news all the time. Ay sila, puro fake news yung pinapakalat eh. Yung mga magagandang ginagawa ng Pangulo, hindi nga nila pinapakalat eh. 'Di ba? At yung mga hindi magagandang nangyayari sa panahon ni Digong, kinukuha nila yung mga video na yon at ini-edit doon sa TikTok at sinisisi kay Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi nila na nangyari daw sa panahon ni PBBM. Samantalang yung mga video na yon panahon pa ni Digong. Yun, maliwanag yan. Fake news yan. Yung ang atin dito, Ted and DJ Chacha, is the accountability. Diba? Huwag nating hayaan na maging kultura na naman yung pagsisinungaling, pagkakalat ng mga issue na nakakasirang puri sa mga, wag na lang sa mga politiko, sa mga private individual na lang. Dapat magkaroon din tayo ng regulation dyan. No? Yun nga ang nabanggit ko kasi kanina, na simula nang sumikat itong social media at namomonetize, nagiging kabuhayan ng ibang mga vloggers, dumami po ang political analyst, dumami ang mga Giorno, dumami ang mga biglang suddenly naging self-righteous
critics of personalities. And I'm sure naintindihan ng totoong journalist na kagaya ninyo kung ano yung nagawa nitong social media na ito. Opo, And I opo. think you will also agree with me na dapat magkaroon ng regulasyon o regulatory framework. Opo. Again, naunawaan po namin, Kong Ace, itong importansya at relevance na inyong pong panukalang ito. Kami aantabay at as usual, tatawag ko kami sa inyo para maipaliwanag ho ninyo ang mithiin po nito pong inyong mga ginagawang aksyon. Sa gitna ng lahat, Kong Ace, ang aming bati pa rin sa inyo. Happy New Year. So, yun yung yun yung video, no? Abang-abangan po natin sila, no? Sigurado pipila tong mga to. 'Di ba? Oh, banat bay, nasa Japan ka ngayon, 'di ba? Uwi ka na. Uwi ka na, baby. Uwi ka na. Huwag ka na mahiya. O, dada, nasa ibang bansa ka rin, 'di ba? Uwi ka na. Oo, Jiggy Bara. Aatin ka, nandiyan ka lang sa bahay mo. Magpakita kayo, 'di ba? Para masaya, para everybody is happy. Di ba? Yun lang po yung video natin ngayon, mga pre, ano? Nako, kaabang-abang po itong mangyayari ngayon. No, at ako po, no, talagang tututukan ko ito pag nasimulan po ang hearing na to. Maganda po ito kasi buong bansa, buong mundo mapapanood po. Makikita natin kung sino yung mauutal doon. Makikita natin kung sino yung makukontempt. Makikita natin kung sino yung sinungaling. Makikita natin kung sino yung kuda lang ng kuda sa account niya pero pagdating doon wala naman palang ebidensya. Ay nako, good luck. So ayun lang po yung ating video ngayon. Meron po tayong Facebook page dito. Ayan na, Ballpoint Man 2.0. At meron din po tayong TikTok. Ayan na, huwag kalimutang i-follow yung ating social media accounts. Siyempre sa ating YouTube channel, salamat po sa mga bago nating subscriber. Pero, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe, mga pre. Yan na, syempre, i-follow nyo na rin yung mga Facebook po natin dyan. Mag-like at i-share ang video na ito. Ayan na, so yun lang po yung ating video ngayon, mga pre. Ingat-ingat, kita-kits po sa susunod na video. Ingat and bye-bye.